Magandang Biyernes ng umaga. Thank God it's Friday, February 1st. Kumusta ho mga suki ho natin sa ibaing dagat, mga suki ho natin sa Estados Unidos and Canada. Malamig ho ngayon doon sa Estados Unidos, partikular ho sa may Chicago, ganun din ho sa New York. Depende na ho kung saan ho kayo. Binabati ho namin kayo ng good morning mula ho sa Maynila, good evening ho dyan sa inyo. At mga suki ho natin sa, European countries, marami ho dyan. Australia, South Korea, mga nanonood ho sa atin. Sumusubaybay para ito ho'y tingnan yung mga kaganapan sa bansa ho natin. Kayo ho mga boss, kayo hong mga suki natin dito sa Visayas, sa Mindanao, sa Luzon, saan man parte ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Alright, kung gising na ho kayo mga boss, maganda sigurong umpisahan nyo ho ng inyong mainit na kape. Kung hindi naman kaya tsaa, tsokolate, or ano man yung ginagawa ho ninyo sa umaga na medyo mampainit na ngayong sikmura, lalo-lalo na kung kayo mga thunders na. Medyo iba na kasi ang dating ho ng inyong mga laman loob na kinakailangan mainitan sa ngayong malamig na umaga. Malamig ho ngayon ha, hanggang February na ho tayo ngayon, hanggang siguro ho mga 2 linggo pa ay ganito ho yung ating weather. Kaya marami ho nagkakasakit. Iingat lang ho kayo mga boss sa inyong kalusugan. Baka kasi nakakalimutan yung tamang tulog, tamang pahinga, at tamang pagkain. Of course, sinasabi ho natin, itong supplement, King's Herbal ni Caray Herrera. Mamaya ng konti. Diretso ho tayo. Ito hong topic ngayon, ano? Ano bang gustong palabasin ng ating Kongreso at yung mga kongresistang nasa mayorya? Ano bang meron dyan sa SALN, Statement of Asset and Liabilities and Network ninyo? Ano bang medyo dyan? Sagrado ba yan? Anong meron dyan? Na parang, ito'y parang publiko makakita niyan, public document naman yan. Parang pinahihirapan ninyo sa mamamagitan ng mga reketitos kung ano-ano mga cheche-boreche. Pagbasta niyo ho to, ano sasabihin? Nasa balita ho ngayon to, no? Karapatan ng mga amo ninyong mga kongresista kayo na makita kung nga ba'y kayo'y mabuting empleyadong hinalal namin sa pamamagitan ng pagiging kongresista. Hinahalal namin kayo at binibigyan namin kayo ng trabaho, kaya kayo nagkakatrabaho bilang kongresista. Kung papasa kayo sa pamamagitan ng boto namin o hindi. Kaya karamihan sa inyo mag-a-apply nga ng trabaho. Ngayong eleksyon, kung kayo'y pipiliin namin, kami, si Juan de la Cruz, ang siyang boboto sa inyo. Etong si Gloria Macapagal-Arroyo, magre-retiro na daw kuno. Dapat na magretiro ka na. Nag-iwan pa ng kabuisitan. Gusto niyang ipamalas ang malas na lintek na SALN, Statement of Asset and Liabilities Network, na kinakailangan munang magmanikluhod. Ang media, bago makakuha ng SALN, netong mga kongresista ho natin, abay, hihingi ka muna ng mga kung ano-anong cheche-boreche, permiso, abiso, reketitos, ek-ek, chorba-chorba. Yan ho yun, kasama na ho, pati mga gay language dito, gawin na ho natin para sama-sama. Total, meron din naman dyan sa Kongreso Mga putok sa buhong mga kongresistang nasa mayorya nakikipagkontsabahan kay Gloria, makinig kayo. Para bang pinatitibay ninyo na may tinatago kayo mga baho at katiwalian sa proseso ng pagpapahirap sa amin sa media at sa pamamagitan ng media, sa publiko, dahil mata kami, tenga kami, bibig kami ng publiko. Para makita at matingnan itong mga nilalaman ng inyong SALN, kasi public document yan, dahil public official kayo. Wala kayong dapat ikabahala o ikatakot. Ano bang nilalaman yan? Bakit gawing sagrado yan? Ano bang meron dyan? Maliban na lamang kung talaga may tinatago kayong baho at katiwalian na nakatatak na sa isipan, pananaw ni Juan de la Cruz. Abay, lalo yung pinatibay ang pananaw ng taong bayan na di kang gandahan sa publiko, yung imahe ng ilan dyan. At hindi ko nilalahat dahil marami tayong kaibigan dyan na matitino sa Kongreso at marami dyan na talagang sila'y tapat at kagalang-galang. May iba dyan na hindi ko maintindihan na talang sinarapan na ayaw ng umalis at pag sinarapan na ng konti, akala mo yung mga VIP na kayo, sagrado na kayo, mga santo na kayo, o di naman kaya, Diyos-Diyosan na kayo. Pati ba naman to? Hindi ba nakakabuisit? Ito, for the first time, ako'y sasang-ayon kay Edsel Lagman.
na kaibigan ko na ngayon. Dito sa issue na kaibigan kami ngayon. Magka-chokeran kami ni Edsel Gagman ngayon. Bakit? Sa pananaw niya kasi, ba't daw kinakailangan pahirapan ang publiko? Ano ba tong mga pahirap na gagawin niyo sa media? Paghihingi ka ID, may mga sinasabing kung ano pa yan, magbabayad ng 300 pesos, kukutungan niyo pa ang media sa 300? Anong saan gagamitin yung pera? Para daw sa sinasabing, copy, naku Mariosep, wag na tayo maglokohan pa. Dami-dami yung mga pork barrel dyan, halos magpatayan kayo. Tapos dito lang sa hinihingi para sa... Bakit ba kami magkaka-interest dyan sa inyong salin na yan? O kami sa media, para sa publiko. Ano ma yan? Maliban na lamang pag nagsabi, tingnan mo ito maraming na... iba na yung usapan na yun. Parang kumpirmahin namin kung totoo in search of truth, gagawin namin yon. Pero kung ang... Kaya umaga pa lang mainit na tayo, simple lang Eto lang naman ang SALN, may freedom of information tayo. Ang mga SALN na yan, ire-request mo. Dati naman kasi binibigyan, yung dati bago kay Gloria, binibigyan ng summary ng SALN na mga kongresista kung ano yun. Pero yung detalye, bakit ganun kapahirap? Public document naman yan. Bakit kinakailangan dumaan ng maraming proseso? Bakit kinakailangan ng mga rekatitos, cheche-bareche, ek-ek, chorba-chorba, kung ano-ano, para bang pinahihirapan, para mawala na ng gana, wag nang alamin, move on ka na lang. Ganon bang ibig sabihin yan? Hey, ganito, mas maganda kung maging transparent kayo at nakikita ng publiko. Dahil public official kayo, inyong mga SALN ay public document. Ano bang problema? Ano bang problema mga bossing? Gloria, Gloria la bandera, sagot! Tapos na, okay, makakachoka rin niyo yan, sino pang gusto? Sa bagay, di nyo kailangan sumagot. Mga VIP kayo May makikita tayo ng 8. Alam na naman ng taong bayan, ng karamihan sa inyo dyan. Sabi nga ng aking barbero, si Mang Igme, na asawa ni Aling Pokring, na anak nila si Titing at si Cookie, na mga kapalmuks karamihan daw sa inyo. O karapatan ng publiko na makikita ang SALN ninyo sa pamamagitan ng media. Dahil ang media, pag nag-request yan, publiko. Yan ay sinasabing freedom of information yan. Inuulit ko. Ang mga mamayan sa pamamagitan ng media, hindi kinakailangan magmanikluhod para lang makita ang mga SALN ninyo. Tigilan nyo na ang pagka-VIP, very important person ninyo. Sa lansangan, mga VIP na kayo. Pag saan mga meeting, mga VIP kayo, your honor, mga kongresista, tigilan nyo na. Mas maganda siguro maging transparent na lang kayo nang sa ganun, alam problema sa taong bayan. Dahil kung tutusin, mga empleyado kayo ng taong bayan, niluklok namin kayo sa kongreso. Kami, mga boss nyo, sabi nga ni Pinoy, dito, sasangayon ako sa kanya, kayo ang boss mo. Ulit. Ang boss mo. Sa dating administrasyon yan, kayo ang boss ko kasi dahil hinalal namin kayo. Kaya mga kongresista, makinig kayo. Maliban na lamang kung saan ba kayo? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sige, tuloy nyo lang. Huwag nyo nang ituloy. Si Pinoy ang magsabi na sabi niyan. Ngayon, pag hindi nyo pinakita ang SALN ninyo, at may napapahirapan nyo ang publiko, at ang publiko naman, tugon lang kami mga nagsiservice sa taong bayan, mga public servant din kami para sa taong bayan, kaming nasa media, Fourth Estate, kaya kapag medyo pinahirapan nyo ang publiko, makuha ng sinasabing SALN na karapatan nila yan, dahil public document yan, ang tanong ni Pinoy ay ganito, saan? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Okay. Sa totoo kasi, kami ang amin ninyo. Kaya ang sa amin, kailangan sabihin, kayo ang boss mo. End of story. Period. Nagbabalik ho ang Bitag Live. Good morning ho sa inyo mga boss. Biyernes ho ngayon, 1 ho ng Pebrero. Sabi nga ho ng lola ko, pag medyo kayo ho'y medyo bad trip sa umpisa pa lang daw ng buwan, tuloy-tuloy na daw ho yan. Kasabihan lang ho yan. Kung iba sa'yo naniniwala, okay lang. Ayaw ko basagin ang trip ninyo. pero mas maganda ho siguro ngayong Biyernes ho, ayusin ho natin mga bagay na dapat nating ayusin muna bago magtapos itong linggo na to. Kasi bukas ho, Sabado at Linggo. Karamihan ho sa atin, nag-aantay ho ng sinasabing weekend, looking forward to a weekend.
Depende ho kung anong gusto natin gawin, pinaplano ho natin yan. Mga boss, ito lang aming sasabihin sa inyo. Kami ho hindi nagkakalimot ho kung pag-uusapan ay public service. Ang public service ho namin, mga boss, ay pagtulong ho sa mga nangangailangan. Bihira ho kami tumatanggap at kung meron man mga charity, yung mga nangangailangan libre pamasahe o yung mga medical, hindi ho saklaw namin yan. Pero kami ho nakikipagtulungan sa pamamagitan ho ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO kung kayo ho'y magka-qualify bilang indigent or may proseso ho dyan. Pero ang totoo, sa ginagawa ho naming public service, mga boss, yung mga taong inaabuso, inaape, niloloko, at mga katiwali ang nakakaabot ho sa amin. Sa bagong setup ho ng Bitag Kilos Pronto, may strike team ho kami. Yun ho mga team talagang lumalabas at para bisitahin. At kasama mga otoridad, kasama mga barangay, yung mga establishmentong mga abusado. So yun ho ang aming bagong setup. By the way, kami ho'y nagpapasalamat ho sa 10 taon na mahigit, mag-11 years. May katuwang ho kami sa public service. Ang public service ho, kung pag-uusapan, tumitibay ho yan. Gawa nga ho ng matibay na samahan sa pamamagitan ng Ray Kings Herbal si Caray Herrera. Kung public service ang pag-uusapan, kung ako ho'y tumutulong sa mga nangangailangan ho dahil inaapi, inaabuso, kami ho'y takbuhan dahil kami ho'y nag-iisang sumbungan, pambansang sumbungan ho kami. At meron din ho, pambansang, ito naman ay pwedeng lapitan kung pag-uusapan ay mga karamdaman. Pero siya ho supplement. So nagsanay puwersa ho kami ni Caray Herrera sa kanyang supplement ho. Nakilala na ho na kumbaga hitik na ho sa bunga, kaya ginigiba ho ng iba. Ganun lang ho kabilis, ano? Kami naman ho, habang tumatagal, tumitibay, dumadami hong pumipila ho sa amin hanggang ngayong umaga pa lang nag-uumpisa, dami na hong pila sa labas, gawa ho na aming public service. Isa ho doon sa mga nakita ho namin kung minsan, at kalimitan ho, ano, pag nagsumbong ho sa amin, pinakikinggan ho namin muna. Kami ba'y naniniwala? Nakikinig ho kami. At bago ho kami gagawa ng aming mga aksyon, naturalmente, kukunin din namin ang panig ng inarereklamo. Kung minsan ho kasi, kapag hindi ho tayo listo, baka naman ang mangyari dyan. Para tayo macho bibo. Tulad nitong abusadong kagawad kuno na isinumbong ho na magjowa. Aha. Panoorin nyo na lang ho ang twist. Baka kasi magugulat kayo. Kami ho, no holds barred, diretso kami magsalita. At na-ere ho namin to kahapon sa aming online TV. Yan ho'y sa aming YouTube TV. Yan, ito'y sa Bitag Official. And ngayon, pinapalabas ho namin dito as part of public service segment ho, no? Eto, panoorin mga boss. Sa tapat ng bahay niyo, anong meron? Gaste kasi. Sa nagiinuman? Video okay siya, kakanta ka. Nagbibidyo, okay. Oo, tapos binawal kami. Tapos yung iba hindi binawal. Pero kayo lang may video, okay? Lahat sila, maraming mga kapitbahay. Pati sila kagawad. Pumunta sa kalsada na kabila, sabi ko, kagawad, bakit naman hindi patas yung ginawa mo? Bakit kami lang pinagbawalan? Saan nangyari? Sabay suntok sa akin, sir. Ba't nanununtok ka agad? Mga lang naman ako na, bakit kami lang babawalan mo? Masakit sa akin, sir. Binubuli ako. 2 beses na sa akin ginawa yan. Papasalamat ako pagpunta nyo sa amin. Yan ay pirang paggalang at tutumbasan ko rin ang paggalang din pagharap sa inyo. Narereklamo kasi kayo nitong hindi na nagpakita, hindi ko maintindihan kung nag-inarte. Tinatawagan ngayon ang aking staff, pinatayan ng telepono. Bastos nga talaga. Doon mo makikita, humarap man lang para makuha yung panig ninyo. Kasi kami, bilang patas, hindi kami basta-basta nanghahambalos. Una, makikinig kami. Naniniwala ba kami sa sumbong? Hindi. May talagang estilo namin puntahan para makuha panig. Ngayon, pakikinggan ko sa ikaw ang narereklamo. Gusto kong marinig kasi kung minsan, iba yung storya ng kabilang panig. December 8, 2018. Dahil sa isang sagutan, bigla na daw sinuntok ni Kagawad Ignacio ang nagrereklamong si Rex kanina. Nagpa-medical ang biktima at nagpa-blatter sa barangay. Sinampahan niya ng reklamo ang Kagawad sa public assistance ng ombudsman. Nagkaharap ang dalawa, subalit di pa rin nagkasundo.
Okay, nagharap uli ang dalawa sa barangay pero sinigawan at bastos raw ng kagawad ang ka-live-in partner, kumbaga binastos yung kanyang ka-live-in partner. Kita nyo kanina, ka-live-in partner na Rex na si Florian. Tatawag pa raw ito ng pulis at gustong ipahuli si babaeng partner. Hindi sila nakapagdemanda dahil inipit daw ni kagawad ang Certificate to File Action at ang blatter ng insidente. Ngayon, kasama natin dito sa studio ang inarereklamong barangay kagawad na si John Armin Ignacio at ang kanyang barangay chairman na si Cap Norman Ibanez. Okay? Subalit yung dalawa, yung complainant, yung magjowa, hindi ko naman pwedeng sabihin mag-asawa, si Rex, yung bata, pwede ba pakita natin si Rex dyan? Makita niyo yung mukha? Yan, si Rex, yung kaliwa, at yung kanyang asawa, si Florian Facundo. Okay. At bakit kayo nagtatawanan? Kagawad John Armin Ignacio, respondent. Ngayon, may CCTV video to annotate na nagwawalat sumugod ang complainant. Okay, tingnan natin, ano? Okay? Alright, ayan. Ayan, okay, makikita natin. Ayan, sumugod. Okay, ayan, yan. So, ayan. Alright, say. Yan, okay, gagulo na. Ayan, nakikita natin. So, okay, ako yung nagpapasalamat sa inyo. Kap, pagpunta mo rito bilang paggalang, sabi ko kanina, at pagpunta sa aming tanggapan, bihira nangyayari to, maliban na lamang pag talagang interesadong maresolba at mabigyan ng linaw at lumabas ang katotohanan, doon sa mga nagrereklamo at inarereklamo, talagang pupuntahan dito. Nakakagulat lang yung nagrereklamo sa inyo na tinatawagan namin pumunta. Alam nilang pupunta kay rito, hindi nagpakita. Kesyo, nag-inarte ata, may sakit, yung magulang. Sa tanda nun, may magulang pa ba yun? Si Facundo, Florian, niloloko yan, si Facundo at saka si Rex. Ang kwento kasi nitong si Facundo, si Rex, kanyang inampon. Kaya naman itong si Ampon, sa kanyang si jowa niyang si Facundo, nagsumbong sa amin, akala namin mukhang kawawa. Inantay namin, abay nowhere to be found. Pinatayan pa kami ng telepono hanggang sa kasalukuyan, hindi namin matawagan. Kaya ako nakikinig kayo, Facundo, makinig ka. At ikaw, Garbo, magarbo ka ng luko-luko ka. Niloloko mo kami. Ikaw ngayon makakatikim ng hambalo sa pinakikita namin katotohanan. Diretso tayo kay Cap at diretso tayo sa iyo, John Armin. Ano ba talagang nangyari? Bakit parang para maintindihan ni Juan de la Cruz na nakikinig sa atin, narereklamo raw kayo dahil that time may maingay daw, may video, okay, sila lang daw ang pinatigil ninyo nung panahon na yun at nagtataka sila sa dinami-dami nagbe-video, okay, bakit sila lang daw? Anong katotohanan dito? Bakit ito, sagot mo nga. Ano po yun, sir? December 8 po, alas 6 po ng gabi. Oras po ng misa. Misa, Kasi po, 1 hour lang po yun. So, inutos po sa akin ng 6 to 7 yun, may misa. Okay, doon sa lugar. Bali nobena po yun. Inutos po sa akin ng chairman na lahat po na nagbibideo, okay, lahat na nagpapatuto ng Tigil mo. radyo, patigilin mo na ng 1 oras po. Okay, bilang respeto man lang doon sa misang nagaganap doon sa lugar ninyo. So, yung oras na po yun, nagtrabaho pa rin po ako para po sa kapakanan pa rin po ng lugar Alright. namin sa bilang peace and order po. Okay. Ginampanan ko pa rin mo yung trabaho ko. Pero yung pagkakataon na po yun, na nakapagsaway na ako, nakatayo po ako, nakita naman po nandun sa video na bigla na lang akong sinugod ni Rex Garbo, na wala pa akong kaalaman kung bakit. Dahil pinatigil mo lang yung kanilang Apo. pagbivideo, okay. Nakaabot sa ito, Chairman. Ikaw Opo. rin mismo nag-uutos na kumare bilang respeto. Opo, nakaabot po sa akin. Sa misa. Ano ba meron? May fiesta roon? Ano Fiesta ba to? po noon, yung Immaculate araw Conception. po noon, Immaculate Conception. Okay. Ano ba yung powers ni Immaculada Conception? Immaculada po. Ay, okay. Kaya may misa kayo 6 Opo. to 7. Ano po yun nobena. Okay. Pagkatapos po ng nobena, prosesyon na po. Okay. So ngayon, bilang paggalang sa lugar, pinatigil niyo muna lahat ng mga Opo. video. Isang oras lang po yun. Tumugon naman. Lahat po, tumigil naman po. Bakit ito? Sabi sila daw, bay, loko-loko pala itong mga dalawang si Facundo at si Garbo na to. Sasabihin sila lang parang selective. Kung lahat pinatigil ninyo at may dahilan naman, dahil respeto man lang. Respect. Okay? Sa anumang, kahit siguro ka, anumang simbahan, anumang sekta, pag may medyo pagdadasal o prosesyon o novena, respeto man lang, tigil muna. So, ibig mong sabihin, nagmatigas pa tong si Facundo at si Garbo. Pakita nga muna natin si Facundo. Okay, pakita. Yan si Facundo, yung matandang babae dyan. Ito naman si Garbo. Yan, si mama niya, ay magjowa tong dalawa. Akala ko mag-ina nga eh. Yun pala dito, kaya naman itong rescue to the mom, itong si Facundo, itong si Garbo, yung lalaki.
So, sinugod ka nitong si Garbo. Apo. Ano naman ginawa ni Facundo si Florian? Yung Actually babae? po, nauna po si Florian Pacundo po, na nagsumbong pa siya kay chairman. Nagsumbong ba sa'yo? Opo. May sila pang may gana magsumbong na may minsan na nga. Okay. Pag mga 30 seconds po, bigla nga po dumating kasunod po yan si Si Garbo. Si Garbo. Oo. Yun po, yung nasa video, pinagduduro niya at pinagmumura. Mga disrespectful to the authorities. Tapos kahit po inaabot na po siya ng EXO at ng mga opisyalis po ng barangay. Kita na to. Patuloy pa rin po yan na nanggugulo talaga na nagwawala siya na gustong makawala para masaktan niya ako. Okay. So, napansin ko nga, may tattoo siya rito. Ano bang ibig sabihin ng tattoo na yun? Hindi po natin alam kung ano yun. Baka layang city jail lang to. Hindi kaya may tattoo ng ganyan. Actually po sir, wala pong ginagamit na middle initial yan. Hindi po namin alam kung, hindi po taga rito yan. Oo nga, sabi nga ni Facundo, yung si Lola, sa kanyang jowa, Lola, pasensya na. Etong si Florian Facundo, ito yung, akala ko noong una nanay niya o lola niya, ito anak niya, yung pala magjowa yung dalawa. So pinagtatanggol nitong si Mama, jowa, nitong si Rex, si Garbo, at may gana. Itong si Garbo, hindi pa sa taga-barangay ninyo. Hindi siya, dayo lang siya roon. Apo. Na inampon lang nitong si Facundo. Okay. So, ka-live-in partner niya. Yan sinabi niya rin naman sa amin eh. Apo. Hindi niya mag-asawa. So, nagtataka ako, kayo pumunta rito. Ina-expect namin sila nandito. Ako'y nagpapasalamat pagpunta ninyo rito kasi gusto namin pakita sa Vitagilos Pronto, balanse kami. Opo. Sana kung nandito yung dalawa, magkakaalaman. Malalaman natin ang katotohanan hanggang sa kasalukuyan tinatawagan na patay ang telepono. At ang unang gumamit pa ng ibang telepono para sabihin may sakit daw yung nanay ni Facundo o may nanay ba yung si Garbo? Hindi po namin... Na hospital daw, nasa emergency, kung ano-anong pinagsasabi. Sa anumang kadahilanan, kami nagpapasalamat sa inyo at kami talagang sinubukan namin tawagan sila. Alam naman nila na pupunta kayo ngayon. Alam nila na dito mag-uusap para malaman ang katotohanan. Hindi nagpakita yung dalawa. Kaya, yung aking sasabihin, sangkaterbang sinungaling, makinig. Pakita nyo nga eto ho yung magjowa na si Facundo, si Florian, yung gurang, at saka si Garbo, yung bata rito. Abusado tong si Rex. Sinungaling pa itong lalaki na to. Na, kumbaga, kinukonsinti naman itong si gurang, si Facundo. Andito ngayon ang barangay chairman, at andito yung barangay kagawad para malaman katotohanan, dahil ang sumbong nila, parang kawawa sila. Sila lang yung selective na sinabing, tumigil kayo mag-video, okay? Yung iba, tuloy-tuloy lang daw. Napakasinungaling ninyong dalawa. Kung maaaring pag-lips to lips ko, pag-uuntog-untugin ko mga ulo ninyo, mga sira-ulo kayo. Yan ang Pag nagsumbong kayo ng hindi katotohanan, ganitong sasapitin ninyo, sasample ako sa inyong dalawa. Sige, pagpatuloy nyo lang, inyong pagsiservisyo sa bayan, dyan sa inyong komunidad. Ako'y nararespeto ko kayo. Ang pagpunta nyo sa akin kanina pang umaga rito para patunayan na talagang nag-aksaya ng panahon, uuwi pa kayo ng Maynila. Nagpapasalamat ako sa inyo. Ha? Salamat din po. Okay, walang anuman. Dahil sa ngalan ng katotohanan, gusto namin malaman, yun naman ang mga dalawang ewan. Hindi, ayaw magpakita. Ang daming dahilan na parang agaw buhay na ata yung sa ospital. Baka yung pusa nila nag-aagaw buhay sa ospital. Nakita? Okay? Ganun pa man, inuulit namin. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming tanggapan para malaman katotohanan. Kayo lang nakita namin, nowhere to be found, yung nagre-reklamo sa inyo. Okay? Salamat po. Okay. Thank you po, sir. Good luck sa inyo. Maraming salamat. Ha? Okay? Sige, okay. Ano naman? Okay, yan. Okay. Nakita niyo ho, mga boss. Ito hong public service ho namin, Lumabas ho talagang sinungaling ho yung magjowang si Facundo at si Garbo. Bakit ho? Alam ho nila na pupunta at maghaharap sila at pumayag sila. All of a sudden, hindi ho nagpakita. Ganyan ho gagawin namin sa inyo. Pag kayo ho'y sinayang ninyong oras namin, paglaanan kayo ng pansin, bumiyahe pa yung aming mga tao, papunta ng Maynila para lamang makita si chairman at si Kagawad para magkaroon ng pagharap. Doon nagharap pagkatapos ang nangyari, itong dalawang magjowa nagtaguna. Ang sino man hong gagamit ng oras ho namin, pasasayangin, niloloko nyo kami, abay makakatikim ho kayo sa amin. Hindi namin stilong pahiyain kayo. Kung kawalang hiyaan din naman ang inaasal ninyo, ganun din ang aming isusukli sa inyo. Eto hong nag-iisang pambansang sumbungan sa loob ho ng programang
Bitag Live na segment ho natin, ang mga sumbong at mga reklamo ho ay nationwide na ho itong mga sumbong ho na dumarting ho sa atin. Oy, baraway, balik ho tayo, change topic lang ho muna tayo mga boss, ano? Alam nyo, na-feature ho namin, may mga sumbong din ho dito na kung saan angkas. Yung ho umaangkas na motorsiklo, nothing against this, you know? Ang naging problema lang ho, kung inyong matatandaan na meron ho kayong lalabas yung ambassadress for mga automotive shows, siya ho'y umangkas at nabangga ho sila. Nung nabangga ho sila, walang naitulong ho yung sinasabing inangkasan niya, bagkus sinabol ho rito yung nakabangga. Eh, may mga incident na sinasabi ko lang kasi parang ang nangyari na hindi na tumulong yung sinasabing nagmamay-ari ng motorsiklo na para man lang i-process kasi sila'y nabangga. In short, naiwan ito'y naiwan na lang doon sa dilim, yun hong dalagang ito'y ambassadress, model ho siya for car shows. Eh, lumapit ho sa amin, natulungan ho namin. Ano ho aming sinasabi rito? Mag-iingat lang ho kayo kung kayo ho'y sumasangkay ng angkas. Hindi ho kami anti-business. Marami hong parang sumama ang loob ng ipinalabas ho namin na parang ang dating anti-angkas ho kami. Hindi kami anti-business. Mas magandang malaman ng publiko na kayo ho'y umaangkas sa motorsiklo. Mas malaking chance nyo madisgrasya. Alam naman ho natin, lahat ho ng mga motorcycle rider, mas malaking disgrasya. Hindi ho kayo katawan bakal. Hindi ho kayo si Superman, si Batman, si Iron Man. Kapag kayo nagmotor, given na ho yan. Baliktarin nyo na hong chances ninyo dyan. Eh, pag kayo nabangga dyan, abay 70% fatal yan ho yan. 30% ng inyong survival kapag medyo matinding aksidente. At kuminsan, instant death. Eh, hindi ko kayo tinatakot. Iba ho, pag kayo nakasakay sa sasakyan, sa loob, medyo malaki ang sasakyan, baliktad ho. 70% of your survival, 30% yung fatality mo kasi nasa loob ka ng sinasabing malaking sasakyan. Eh motor, wala kang ka-cover-cover, nakaangkas ka lang. Pag binangga ka, lasog-lasog ang buto mo, delikado ka. Ngayon, alam ko ho, maraming ibang gustong maging negosyo ho to. At nothing against them. Wag ho sana sumaba ang loob ninyo. Kami ho nagsasalita rito. Importante muna ba ako gawin ho ng DOTR na gawing public transport ang sinasabing angkas or sa rider na yan? Na importante rito, tingnan ho natin yung insurance, yung liability insurance na importante kasi kapareho ng mga bus, kapag ikay nabangga, may third-party liability. Kung ikay nabangga ho ng mga sa taxi, meron din hong third-party liability ho yan. Eh ngayon ho kasi dumadami hong angkas, alam naman ho natin talagang problema ang traffic. Eto pa, maraming gustong magsasakyan, dumadami ang mga sasakyan ngayon kahit walang garahe. Gusto ko nilang bumili ng sasakyan. May mga panukala ngayon na medyo gustong higpitan. Gusto niyo palang bumili ng sasakyan. Eh magpakita ka muna na mayroong kang garahe. Pag wala kang garahe, wala kang karapatan magsasakyan. Maganda ho yung bill na yun kay ito'y Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian, na mayroong counterpart sa Kongreso. Itong sa angkas, ako ho'y nababahala. Ako'y magsasalitang diretsahan dito. Kung akong tatanungin ninyo, no holds barred, hindi ako pabor. Eh kung anak ko pasasakayin ko dyan, eh talagang siguro ang aking bombole sa akit sa lalamunan dito. Hindi ko na pwedeng ibaba ng zipper ko. Bakit? Makakatakot ho eh. Ang sino man ho, mga rider, magsasabi niyan, lalo-lalo na dito sa atin. Kumbaga, ang mga sasakyan sa atin, para mga hurimentado. Oh, ISIS din ang dating sa lansangan. Bahala ka kung tatamaan ka. Oh, mahirap ho eh. Ngayon, ang aking sinasabi lang ho rito, kung maaari, itong Transport Department ho natin sa DOTR, yung pagbibigay ng sinasabing prangkisa o lisensya man yan, provisional authority na mag-ooperate ho, importante, itong ganitong klaseng serbisyo, kapag may disgrasya, abay, unang-una sa lahat, ay may pananagutan din yung sinasabing nagbibigay ng serbisyo, motorsiklo. Hindi yung forgive and forget na lang, bahala ka sa buhay mo. Mamatay ka, mabuhay ka, malas mo. Hindi po pwede yan. So tingnan na maigi na marang may third-party liability. Kami ho'y tumatanggap ng mga reklamo, kapareho niya, nareklamo na ho sa amin. Parang wala hong nagawa, iniwan lang sa dilim, yun hong babae pumunta sa amin, hinabol na lang ho namin nakabangga. O, ako naman nakabangga. Subalit, yun hong angkas, yun hong mismong angkas, hindi mo na makita. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ho natin masisisi dahil motor lang ho yan. So, kapag ikay nagserbisyo ng angkas, kinakailangan
meron kang coverage na insurance na para yung angkas mo, kung sakaling madali, cargo mo at sasagutin ng insurance mo, o kung sakaling kasalanan nakabangga sa hindi mo alam ang disgrasya at malas, kasalanan niya. Pero hindi mo pwedeng pabayaan na lang na kawawa yung pasahero mo, na nag-angkas lang naman sa'yo, nagtiwala sa'yo, tapos mabangga ka ng iba, at least man ang kahit kano, kortesya at respeto, tulungan man lang hanggat sa medyo magawa yung tamang proseso ng pagre-reklamo o pagdedemanda kung sino man nakabangga. Paano kung kasalanan ng angkas na nagmumotor yung rider na angkas at na-disgrasya yung kanyang pasahero? Ano ngayon gagawin? Sige, paano ba mga tawag dito? Yung mga pagkakilanlan nito mga rider na to. Baka mamaya, paano kung mga yan, mga manyakis, serial killer din. Ay Maria, may mga taxi na nga, marami na dyan. Kung minsan sila pang, kung saan dinadalang ka ng mga pag medyo magaganda. Ako kung minsan iba, sumasgabi na, nag-aangkas pa. Para makauwi ng maaga. Ako parang ama, natatakot din pagdating sa pagay na yan. Change topic ho tayo mga boss. Alright, diretso ho tayo rito. Kami ho'y hindi lang ho dyan. Again, pasadahan lang ho natin to dahil total, puro mga motorista ang ating mga pinag-uusapan. Oy, sabi ho ng MMDA na kapag kayo nahuli, nag-jaywalking, abay, yung mga matitigas ang ulo na talagang paulit-ulit na, kapag kayo nahuli nag-jaywalking at hindi nyo nabayaran yung sinasabing fine, or hindi nyo nabayaran yung sinasabing pagsaserbisyo sa komunidad dahil doon sa sinasabing para matuto kayo, ipapasa yung record ninyo sa National Bureau of Investigation para maalertohan ng NBI na kayo'y may kunting problema at may record sa MMDA. Kaya pag kayo nahuling jaywalking, dahil mag-community service kayo o di naman kayo, magbayad kayo ng penalty kasi pag hindi, diretso sa NBI yan. Yung sabi ho ng MMDA. kaya mag-iingat na ho tayo rito. Eto na ho. Ay sabi ho ng sa MMDA rito, sino ba itong si Garcia? Okay? Can I find out exactly who's this guy? Okay? I don't have a name. Can you put it down? No. All right, that's it. General Manager Jojo Garcia ng MMDA. Sabi niya ho, mga boss, siya raw natutuwa na lahat pala yung local government unit Metro Manila may local ordinance sa jaywalking. Ang tanong, pinatutupad ba? Yan ang magandang tanong. Kasi ang MMDA, sakop ho lahat ng mga nasa lokal na pamahalaan na merong MMDA. Na kapag nahuli kayo at matitigas ng ulo kayo, sinasabi, wag tumawid. Maraming namamatay, sige pa rin. Nakikipagpatentero kay kamatayan. Pag nahuli kayo, dadalhin kayo, ibubook kayo, magbabayad kayo ng fine. Kapag hindi, kung wala kang pambayad, mag-attend kayo ng seminar, magserbisyo, mamulot kayo ng mga basura sa lansangan. Parang sa Amerika, matuto ka. Para hindi mo na uulitin, magtatanda ka. Kasi kung hindi, lulusutan mo, ipapasa sa NBI. Pag kumuha ka ng clearance, patay kang bata ka. Marami kang jaywalking violations at hindi ka nagbabayad ng ticket, hindi ka mabibigyan ng clearance. Well, very fair na ho yan para sa akin. Maliban na lamang kung kumokontra ba kayo? Tell me kung kontra kayo, kung pabor man kayo, well, message me sa aming, ito ho, dito sa aming Facebook or sa YouTube ho namin. Public service na ho tayo mga boss, bago ho yan. Well, magko-commercial lang ho muna tayo mga boss, siguro, ano? Papakita ho namin sa inyong hambog. Alright? 10 kayo. Iisang kumpanya, Quantos Company. Yes, sir. Ano bang trabaho ninyo mga boss? Kami po lahat po, sir, doon ay elektrisa po kami lahat. Ako po ay nagsimula po yung 2004. 14 years ka na. Opo. Yung iba po dyan, may 6 years, may 2 years. Kayo yung nandito kasi nare-reklamo ninyo sa mababang pasahod na wala sa minimum. Opo. Ito na po yung ngayong ano namin. Payslip na po namin ngayong ganito lang. Pipirma ka na lang po. Ganito lang. Opo. Sa tagal ng panahon, 10 taon, mahigit 10 taon, 12 anyos, ganito lang. Opo. Wala rin kayong SSS? Wala, sir. Walang nakukuhang mga benefits? Wala po. Sabi ng inhinyero, walang makukuha kasi mayaman ang kumpanya at may abogado ang pangalan ng engineer dito. Yung po aming engineer ay engineer rep. So sinasabi niya, mayaman ang kumpanya. Mayaman po ang kumpanya. Kahit na anong yaman niya, hindi siya iligtas sa amin. Isang kasong kriminal kapag ang isang kumpanya hindi nagbibigay ng SSS, mandatory yan. Alright, tawagan si Gary, Domingo.
para mabisita to. Mukhang may mga illegal na to eh. And I need you to call si Bet Soralbo ng SSS. You get it? Inuulit ho namin, kami ho'y hindi anti-business. Sumusuporta ho kami sa anumang negosyong establishmento, sa anumang lokal na pamahalaan kapag sila'y gumagawa ng tama. Ngayon, okay, linawin lang ho natin, ano? Ito ho'y pang-aabusong big time, 300. Ito'y sahod, 300 to 350 pesos kada buwan ang minimum wage. Hindi sila kinakaltasan ng anumang benepisyo ng kalang employer kapag binibigyan ng 13th month bonus, ay tinatakpan yung papel, pinapirmahan na lang daw sa kanila. Ang sabi raw ng engineer, kahit magreklamo pa kayo, kahit kanino, wala kayong mapapala. Mga manggagawa kayo at dahil mayaman ang kumpanya namin, marami itong abogado. Sus, kasama natin itong mga nandito. Yan ang sinabi sa inyo. Ayan, mga 18 kasama na ho. Okay, sa dami nila. Kung ang anumang negosyo sa lokal na pamahalaan, nagbibigay yan ng mga permit or ganyan, may condition yan. Kung ikay patas, kung walang reklamo sa iyo, pag may reklamo laban sa iyo, kahit sino ka pang talpulano, ang lokal na pamahalaan titingin din kapag lahat ng mga ginagawa ng establishmento na wala kang nilalabag sa batas, okay ka. Pag ikay may nilabag sa batas, ang unang makakaalam dyan, ang unang sisilip dyan, ang lokal na pamahalaan, tulad ditong dito ngayon sa BPLO, Business Permit and Licensing Office Chief ng Quezon City, si Gary Domingo. Sir Gary, kami ho lalapit sa inyo dahil 18 katao nasa tanggapan ho namin kanina pa ho. Alam ko, medyo naatrasado na, ano? Kami lalapit sa inyo kasi ito ho sila 18 years, ilang 15 years? 14 years, sir. 14 years na, iba sa 10 years. Wala hong binibigay na anumang benepisyo pagkatapos sinabihan sila na kahit kanino pa kayo magreklamo, wala kayong mapapala kasi marami kaming abogado, mayaman daw kasi may-ari. Quantus Business Services Incorporated. Chinek ko yung records nila, itong Quantus Business Services Inc. Ang permit lang sa amin is admin office only. Nako! So kung titingnan natin yung dito sa declaration nila, yung actual operation nila, may violation agad. Nako! Pupuntahin mo lang sa akin Patay. yan tomorrow yung mga tao natin at Nako. na natin to agad. Bye-bye, sir. Talagang kami nagpapasalamat sa iyo, Mr. Gary Domingo. Ikay talagang mabilis pa sa kidlat. Nakita mo agad na i-admin lang pala. Wala naman palang Admin tanggapan. office lang. So, Naku, sus Mario. pupuntahin mo agad Ben at action. Walang problema, sir. Gagawin ho namin yan. Maraming salamat, Mr. Salamat Gary Domingo. din, okay. Okay. BPLO Chief ng Quezon City. Nakita nyo? Ang yabang-yabang nito mga hinayupak na to, pagkatapos wala palang lisensya. Ay, admin office lang. Tapos nandyan ang paggawa ninyo. Aba, yung loko-loko, ano? Ang yabang. Mayaman pala kayo. Pa talagang ang lakas ng... Puro ang laman... Siguro ang laman ng utak nitong may-ari na to, lalo na si Engineer Ret Regalado. Hangin. Siguro kinakailangan magpadala tayo ng masahista para matanggal yung hangin sa ulo niya, ginihilot-hilot, para, alam mo yun, di ba? Marunong ka bang bumasahe, boss? Akin ang kamay mo, tuturuan kita. Ganito yun, ganito. Okay. Okay, relax ka lang, ha? Sinubukan namin tawagan si Engineer Red Regalado para sagutin ang reklamo, subalit hindi ito sumasagot ng telepono at maging ang kanyang cellphone. Ayun, taguho ka na ngayon. Eto ngayon sa SSS. Okay, si Lilibet Soralbo. Ma'am Lilibet, nandyan pa ho kayo. Ano? Maraming salamat, Ma'am Lilibet. Yes, Okay. sir, meron dito pa. Medyo Okay lang. maraming trabaho dahil kanina 6, ngayon 18. Dumadami na. At sabi ni Gary Domingo, BPLO ng Quezon City, Business Permit and Licensing Office, wala hong lisensya tong kumpanya na to other than admin office, pero yung kalang pagawaan nandyan. Nako, may problema. Ano kayo sa palagay niyo? Baka naman madali tayo nito dahil maraming abogado, ma'am. Kayo naman, national government. Sila naman, establishmento lang na maliit. Ang yayabang, puro-puro ng hangin, So, ano magagawa ho natin, ma'am, dito? Baka ang nire-registro lang niya yung mga staff niya. So, may paglabag siyang ginagawa. Criminal case po yung estapa. So, Patay. may pagkakulong siya ng 5 years to 12 years. Then, meron siyang penalty at mag-depend siyang makulong. Nako, 5 years to how many years? Ano nga, pabayarin muna natin bago makulong. Di mas maganda? Singilin muna, sir. Singilin. Kasi So, pag nakulong na yan, baka wala nang bayad. Kaya bayad muna bago kulong. Di ba, ma'am? Okay. Okay. Sige, ma'am. Sasamahan ho namin to, ha? Yes, sir. Yes, sir. Sasamahan ho namin sa inyo. Okay ba sa inyo? Okay, sir. Okay sa inyo. May tanong pa ba kayo?
Lahat na. May 5 years na kulong. Matatama. O mapapao. Kalalang opisina. Marunong ka ulit magbasahe. Saan po lang kita. Maraming hangin. Okay. Sample ko lang yan. Na-relieve ka ba ng konti? Okay, medyo ginawa. Okay. Sasama na ho namin sila. Pinapagaan lang ho natin. Hindi na ho namin pinaglalaroan. Okay lang ba sa'yo, boss? Thank you for being such a good word. Okay lang ba sa inyo? Pangako namin, tutulungan namin kayo. Nagbabalik ho ang Bitag Live, mga boss. Ito ho ang programang naiba sa umaga. 8 to 9 in the morning. Kami ho'y simulcast sa Radyo Pilipinas 738. Ganon din ho sa, ito ho'y sa PTV4 na diretso ho yan from fiber optic transmission mula ho sa aming tanggapan dito ho sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. And sabay ho yan sa YouTube TV Bitag Official. Oh, by the way, bukas ho Sabado, huwag hong kaligtaan, panoorin ho yung Crime Desk. Production ho yan ng Bitag Multimedia Network para ho yan eksklusibo sa PTV4, 7:30 to 8 in the evening, Saturday. Bukas ho, no? Pagdating ho ng 8 to 9 in the evening, yung Bitag New Generation. Ngayon, mga boss, paalala lang ho, no? Ang aming public service nga pala, bukas ho kami, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 lang ho ng hapon. Eh, kung minsan ho, mas magandang agahan nyo na lang ho hanggang alas 4 kasi pagdating ho ng alas 4 hanggang alas 5, ere na ho kami. Ito ho mga segment na napapanood nyo ho sa aming Bitag Kilos Pronto, segment ho yan. Pero buong public service, pagdating ho yan sa hapon, or 4 to 5, ito ay 4 to 5 in the afternoon. Ngayon, ang tabayanan ho, dahil announce nyo namin ho sa inyo kung saan ho mapapanood ang Bitag Kilos Pronto soon, dahil kami ho'y babalik ho doon sa TV, matapos yung maging controversial sa mga kolokoy ho kasi nagsasabi diyan sa Bitag Kilos Pronto na ginigiba. Anyway, kami nagpapasalamat ho sa inyong pagtutuko sa amin at pagtitiwala ho. Kaya bukas na, talagang bukas yung aming tanggapan. Simula noon hanggang ngayon, hindi ko man nagsasara kung pag-uusapan ng public service. Kung public service ho, linawin ho natin mga boss. Ang aming public service, yun ho talagang inabuso, niloko sa mga trabaho, ginancho sa mga ganitong ito'y establishmento. Pero pag-usapan ho'y pag-ibig o kung ano yung mga jowa, mga problema ni Mrs. sa kanyang mister na medyo nagluloko, hindi ho kami magaling dyan. Hindi ho para sa amin dyan. Pwede ho mamili na lang ho kayo ng iba na pwedeng puntahan, wag ho sa amin dahil hindi ho namin specialidad dyan. At kung totoong public service ho, dito ho talagang Kilos Pronto. Wala ho kaming halong entertainment dito. Kung minsan nagpapatawa ho tayo para gawin lang hong magaan para doon sa mga nabibigatan sa kanilang reklamo at sumbong tulad ho kanina. Bakit ho natin minasahing kamay? Nagpapakita lang ho kasi mahangin ho yung utak nung may-ari ng kumpanyang bibisitahin namin mamaya. O, magantay kayo ha. Kasi ginawa ko yung pagmamasahe. Sabi nga ho kasi narinig ko lang ho to, ano? Meron isa kasing cabinet member daw si President Digong na sobrang hangin. Sabi ni President Digong, sa sobrang hangin, nagpamasahe daw sa airport. Agad nang sinasabi ng bulag na masahista, Sir, marami kayong hangin sa ulo, Ilonggo. Ganoon, punong-puno kayo ng hangin. Tama si President Digong, mahangin, sobrang hangin sa kanyang ulo. Sino kaya yung cabinet member na yon? Kung kayo mahilig sa mga tanim-tanim, o kung ano-ano yan, kilala nyo na kung sino yun. Wala ho kami sasabihin pa. We'll see you Monday. Adios!